palaban, palagan, di na para pagyabang, basagan na muka, yoko ako lugi dyan. Di na para palagan yung mga taong nagyabang. Sayang lang ang aking oras kung diyan ko ilalaan. Gagawa na lang. Welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Yes! Number 1, 5K nga lang views nyo. Bakit? Nagbibitaw ba ng ganito katapang na opinion yung idol nyo? Tangina mo. Bakit yung podcast mo nagbibitaw ba ng unsolicited opinion at Unfiltered. unfiltered, non-political? Wala. Dito lang yan, Gago boy. ka. Dito lang yan sa Anti-Support Podcast. Walang sugarcoat. Masakit man. Pero wala eh. Ganun talaga. Singit ko to, pre, kasi lumabas ka ng, which is importante. Realidad kasi to, kaya kailangan pumasok to dito. Let's go. Maraming mga lalaki, pagpasok ng 30s, oo, sige. Tuloy mo lang. Pagpasok ng 30s, wala na yung nawawala na yung espiritu ng paglaban sa buhay, nawawala na. Kumbaga, nasa utak nila, bahala na kung ano na lang ang mangyari. Takin sa akin, bullshit yun. Kasi 30s nga, yan yung prime mo. So, kung meron ka mang dapat gawin na medyo risky, pero logically, maganda naman yung reward, mas lalo mong dapat pasukin. Ang nagiging problema kasi, sumasabay na lang sila sa agos na karamihan. Basta 30, family na lang. Family sa asawa mo, gano'n. Maganda yun. Magandang bumuo ng Hindi naman pamilya. mali yun, no? Hindi mali yun. Pero kung yung buhay mo ay parang nawalan na ng laman, alam mo yun? Nararamdaman din naman nila yun. Kasi nga, ang sasabihin nga nila pag 30, ayoko nang sumubok ng ibang bagay. Pag umabot sila ng 30, ayaw nila sumubok ng ibang bagay. Kasi number one reason is, matanda na ako. Oh. Tapos na ako dyan. Well, sumubok ako ng hot coffee. Ang sarap. Di ba? So, ikaw na ang nag-decide nun eh. Tinapos mo na yung exciting na part ng buhay mo eh. Which is dapat nga, 30 kung kailan mas marami kang pera, mas marami kang oras. This is the right time para mas maging exciting pa yung buhay mo. Yung naramdaman mo ng 20s, ano ba yung ginawa mo nun? Oo. Puro inom ka lang nun, pre. Hindi exciting yun. Mas Akala ko marami nga ka pwedeng gawin ngayon. Akala ko nga dati, exciting na yun. Diba? Oo. Thankful ako na na-realize natin na hindi ganun eh. Hindi Marami exciting. pa pala. Mas marami pa. Yung mag-amateur kami sa March. Oo, di ba? Di ko ginawa ng 20s yun, pre. Ngayon nga ang exciting na part eh. Kung kailan may pera ka, talagang mas magandang gumawa ngayon ng kung ano-anong bagay. Correct. Ito pala naalala ko rin So, siguro nga baka matolerate natin yung bumubuo ng malakas na pamilya. Nag-30s, bumubuo ng malakas na pamilya. Pero meron dyang mga yan, 30s, trabaho lang naman ang iniintindi, wala namang pamilya, wala talagang katas, pare. Talagang naging complacent na lang na doon na lang sila sa trabaho nila na trabahong hindi niya gusto, lifestyle hindi niya gusto, yun na lang. Tapos pag narinig niya yung mga ganitong, yung mga bold na opinion, uy, pre, wait, baka maano ka niyan. Delikado yung sinasabi mo. Pussy. Diba? Yun. Mga napupusi na talaga. Sabi nga Pussy nila, until death, The worst part? Hindi ko alam yung until death. Ano yan? Saan yan? until death, lahat ng talo na yan sa buhay, it's all psychological. Choice mo nga rin yun eh. Talo ka sa basketball, talo ka sa sugal na trip mo. Actually, wag na yung sugal. Talo ka sa basketball, talo ka sa relationship, lahat yan psychological lang. Lahat yan nasa utak mo lang. Yan. Walang failure. Totoo. Lahat yun psychological lang. Totoo nga. Lahat yun may oo. lesson din doon. Bakit mo nasabing failure kung buhay ka pa at may chance ka pang bumira ulit eh? Failure ay nasa utak lang ng tao. Totoo. Yeah. Para sa akin, the true success is tinatry mo yung gusto mong itry
na talagang genuine sa puso mo na gusto mo. Oo, di ba? Bago mo iwanan man lang yung mundo, siguraduhin mong nagawa mo. Yes, and it doesn't matter kung manalo ka dun, matalo ka dun from the time na sinusubukan mo yung trip mo. Yun na yun. Manalo ka, magulpi ka, manggulpi ka, ikaw man yung kumubra ng pera, mag-champion ka, hindi ka mag-champion, wala. That's it. Masaya pa rin yun. Gawin mong ano, pare, parang nga sa akin, gawin mong legendary yung buhay mo. May choice ka naman eh. Ang dami mong oras eh. Huwag mong hayaan na yung katawan mo na yan, na ginawa ng Diyos para gamitin mo, lalaki ka. Di ba? Tapos gagawin mo lang pang inom, pang hilata sa kama. Sayang eh. Dapat binigay mo na lang yan dun sa, kung ibibigay mo yung ayos na katawan mo dun sa mga PWD, magagamit pa ng tama yan eh. Kumbaga, sinayang mo yung katawan mo. No? So, pero bago yun, Ito na nga, yung kanina nag-abot sa akin ng coffee, pare. Fan pala natin. talaga? Kaya lang sakto, ako lang yung nasa labas eh. Oo. So shoutout ko lang si Christian Boras Haranilla. Shoutout sa'yo, binigyan kita ng 5 stars pare. Binigyan kita ng tip. Fan daw siya, nanonood siya. Binigyan ko Ayos, siya ng tip, ayan. Salamat, Nagpa-picture pare. siya sa akin kanina. Ayan. Sa pa, Christian Boras Haranilla. Shoutout sa'yo, sipagan mo lagi dyan sa pag-grab, okay? Pusing yan. Ako, balit na Pero bago ka mag-ano, pare, before mo ituloy yan, paano ka nila, hindi ka pa nga nila kilala? Yun nga yung sasabihin. Kala mo, di ko alam yun. Alam mo, sasabihin ko sana, may na-meet nga rin ako yun na tinatanong kung ano pangalan mo? 8 Asset sa lahat ng social media. Shoutout sa LV Trading para sa mga sellers ng Shopee, Lazada, dyan sa may Better Living Parañaque. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, pare, perfumes natin available sa TikTok shop. And again, ulitin ko, lalaki ka, nanonood nito, mag-sports ka, pre. Huwag mo sayangin ang buhay mo. And don't be a money slave. Built by hustle, not by chains. Yan o. Galing kay John Mark, kay parin John Mark. So isa daw, General Lansoy Army, hari ng hip-hop scene. At soon, pupunta kami ni 8 Asset sa Pusuan ng Laruan. Hey. Hey. Ay, gamitin ko na nga to. I-approve nyo yung email ko, pusuan o laruan, ha? Dapat i-pressure nyo rin. I-pressure nyo yung pusuan at taluran. Ipasok si 8 Asset at sa daw. I-comment nyo sa kanila, ipasok. Tang ina, no? Ipasok. Habang mainit pa, ipasok. Habang mainit, ipasok. Duraan muna bago ipasok. Ay, putang ina. Busog, gago. Busog ako kanina, kumain kami sa Bacolod Inasal. Shoutout sa Bacolod Inasal. Sobrang sarap ng chicken nila dyan. Try nyo rin. At saka mababait yung mga staff, attentive. Maraming salamat po sa magandang service. Sunday, promote ko lang last. Lalabas yung sparring namin. Panoorin si Josh on Point, lupit ng head movement. Malupit din si Sadaw dyan. Yung galaw, pare. Ano na, pwede na lumaban talaga sa amateur. At makikita nyo rin yung may Taset laban sa lahat. Ipo. May ipo dun, pre. Makikita nyo si Ipo ron. Forward ng forward. Walang takot, pre. Ipo Pakunochi. Free for all lang po, tangina. Laban sa lahat, par. Abangan yan, this Sunday. At nandito na ngayon tayo sa paborito ninyong segment, ang May Tanong! Don DeMarco. So pare, kung meron kayong mga issue, mga problema na gusto niyo ng opinion namin, May problema ka ba? go ahead, message nyo si Sadaw, ako, Josh on Point, 8 Assets sa mga Facebook namin. Follow nyo na rin. And confidential naman yan. Hindi natin ipapakita yung mga pangalan ninyo. So, para yun, kung gusto nyo marinig yung mga opinion namin sa problema ninyo. Pero pag binasa namin yung tanong nyo, huwag ka mag-comment. Puta, nakakalata eh. May isa dun na nag-send ng may tanong. Puta, sumasagot dun sa comment section. Eh di nakalatang ikaw yun. Nawala yung confidentiality. Ang kulit mo eh. Pero sa totoo, di ba, comment siya ng comment. Tumatak tuloy yung pangalan niya sa akin. Nandyan na ulit siya. Tinanggap niya, pare. Oo, sport, such a sport. Kailangan deserve niya ng shoutout. Di ko mabasa yung pangalan mo, pero... Parang bore siya eh. Parang bore siya something. Pero, kudos sa'yo dahil tinake niya yun. Babae yun, ha? Oo, babae nga. Babae yun, pero tinanggap niya sa mukha yung mga ganong... Galing, no? Yun. Oo. Okay, masahin ko na. Masaya mo na, go. May tanong. Wala namang binanggit na pangalan dito, no? Yan, nilagyan niya ng title yan. Hindi kasi pinachat GPT niya pala, kaya ganun. Pinachat GPT niya, pinasummarize niya. So, pamagat. 8A. 8 taong relasyon sa isang single mom. Kaya pa ba ang umatras? Okay, start. 8 taon sa isang single mom na relationship, kaya pa ba daw ba umatras? Okay.
19 taong gulang ang nagsasalaysay nang makilala niya ang isang 23 anyos na single mom. Taka, bakit ganyan? Kasi pinachat GPT niya, pre. Parang na third person siguro yung ano. Oo, pinachat GPT niya. Ang ina. Hirap nito, tatawa ako. Ako na nga, teka. Inutuloy ka muna. Tapusin ko lang yung isang paragraph Gagong muna. nerdo. Sige. Ulit-ulit ha, seryoso. 19 taong gulang ang nagsasalaysay nang makilala niya ang isang 23 anyos na single mom na may 2 anak na babae. 23 years old, may 2 anak? Dude, that's crazy, dude. Okay. Iniwan na sila ng tunay na ama ng mga bata matapos itong makabuntis ng iba at mula noon ay walang komunikasyon o sustento. Okay ng inang lalaki yan. Nagsimula ang relasyon nila habang pareho silang nagtatrabaho sa call center. Dahil sa padalos-dalos na desisyon, pinili ng nagsasalaysay ang single mom kaysa sa dati niyang nobya nang mahuli silang magkasama. Yun yung first paragraph. Okay. Nahuli silang magkasama? Diretso So, nung natin. nahuli silang magkasama, nakipag-break na siya dun sa single, lumapit. Pinili niya yung single mom. Oo, ganun. Sa paglipas ng panahon, naging seryoso ang relasyon nila. Masipag at madiskarte ang babae sa paghahanap buhay para sa kanyang mga anak. Dahilan kung bakit lalo siyang minahal ng nagsasalaysay. Makalipas ang 2 taon, nag-live-in sila sa bahay ng mga magulang ng babae. Tarang. Naiiyak ako sa kwento eh. Ano to? Makalipas ang 2 taon, nag-live-in sila sa bahay ng mga magulang ng babae sa halip na umupa. Sa bahay ng magulang ng babae. Tinanggap na nagsasalaysay ang malaking responsibilidad sa pagpapaglaki ng 2 bata na itinuring naman siyang parang tunay na ama. Parang. Bagamat hirap sa pera, nagpatuloy ang relasyon. Second paragraph. Ang hirap naman yan. Bakit? Oo nga eh. Bakit? Nilagay yung sarili sa ano. Ba't pinili mong mas mahirapan? Pero dyan ako nalilito sa inyo, bro. May choice na hindi mahirapan pero gustong mahirapan. Buti sana kung yung hirap na yun, yung tinatawag nating challenges that will benefit you in the long run. Like for example, di ba? Ano man challenges ang isa sa benefit na in the long run? Mag-business, mag-small business, mag-training, mag-gym. Yun, di ba? Pero yung ina single mom ang po. Ang bigat yan eh. Tapos doon pa siya nakatira sa ano. Hmm. Paglipas ng 8 taon, 27 taong gulang na ang nagsasalaysay. Pareho na silang tumigil sa call center work at nag-full-time housewife ang babae. Dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin, nagdesisyon na nagsasalaysay na magtrabaho sa abroad. Bago siya umalis, humingi ng kasal ang babae ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na ngayon ay halos 2 taong gulang na. Oh, tiyang inang yun. Tumaas daw ang gastusin. Ba't hindi mo na-predict yan, pre? Before ka pumasok ng single mom, pre? Alam mo, minsan wala nang explanation. Nababad trip na lang talaga ako. Nagiinit yung ulo ko, pre. Alam mo yun, bakit? Parang, surprise! Hindi mo inisip yun, pre. O sige, tuloy mo nga. Naiinis na ako. Parang ayoko nang ituloy ang kwento na yun. Nabubuisit na ako. Ay, kakain lang kasi na Diyos ng Java Rice eh. Pagkasensya nyo na. Oh. Halos 2 taon na siyang nasa abroad at napansin niyang labis nang umaasa sa kanya ang kanyang partner pagdating sa financial. Malamang! Ano ini-expect mo? Tangina, hindi naman yan surprise eh. Hindi ba tama lang yun, di ba? Tama lang yun. Pero parang nagre-reklamo ka, pinasok mo yan, pre. Chinat GPT mo. Pabuti pa dun sa pag-send mo, pare, nag-isip ka, ha? Chinat GPT niya yung kwento niya. Pero yung the bigger picture ng problema niya, hindi niya na-realize. Hindi niya pinag-isipan. Single mom, 23. Oh, pre, 2 na anak, 20. 2 anak. Oh. Ang bigat nun. Bale 3 na ngayon kasi naanakan niya pa. Oh. Nagpapadala siya ng humigit kumulang 50,000 pesos kada buwan
mas mataas kaysa sa dati nilang pinagsamang sahod. Okay. Ngunit wala pa rin nakikitang inisyatiba ang babae na maghanap ng pagkakakitaan. なんでだ確かね。なんだこら! Kahit, sige, Ba't may nahanapan pa ng trabaho yung babae, pre? Inanakan mo pa ng isa, 3 na yung anak na binabantayan nun. Gusto mo pang umalis ng bahay yun, pre? Alam mo, ano ka na, sukdulan na yung katangang nararamdaman ko sa'yo, pre. Na-stress na si Joshua on point niya. Sukdulan na. Bakit hanapan mo pa ng trabaho yung babae, pre? Unang-una, 3 na nga yung anak niyan. Dapat nga mag-housewife na talaga yan eh. Di ba? Mali ka dun. Di ba supot na lalaki yun pag ganun po persahin mo yung babae? Para sa akin kasi, ang chick parang gusto mo magtrabaho, fine. Oo. Malibang ka, gusto mo yan, ayaw mo nag-stay, fine. Pero yung popersahin ko yung chick ko para sa survival namin, parang hindi. Pangit nun, pre. Pangit no? Ang pangit nun. Ang hina mo nun. Ibig sabihin, hindi ka confident eh. Oo. Eh, in the first place, hindi ka naman pinilit ng babae na pumasok sa kanya. Yeah. Ikaw naman yan. Lalaki ka. Pinilit mo yung sarili mo sa ganung kabigat nga na sitwasyon. 2 anak. Ang pangit ang namimilit sa babae, no? Na mag-work ka, kukulangin yung pera natin. Parang pangit ang ganun. oh, pangit. Hmm. Tapusin natin. Hindi maghanap ng pagkakakitaan. Kahit may option namang kumuha ng katulong mula sa kamag-anak. Gets nyo naman yun, sarado rin umano ang isip nito sa mga ideyang inaalok niya. Matapos ang mahabang panahon ng pag-uuna sa kanyang pamilya, napagtanto na nagsasalaysay na wala siyang malinaw na plano para sa sarili. Ngayon, tinatanong niya ang sarili kung dapat pa ba siyang magpatuloy o kung panahon na para umatras at humihingi siya ng payo. Yun. So, nagtatanong siya ngayon kung dapat ituloy pa yung setup niya na yon. Putong ino, no? Pagkatapos ng lahat, ngayon ka pa nag-iisip kung dapat... Inanakan mo pa nga yung babae, pre. Saka ka umaatras ng ganyan. Alam mo, ito isa to sa mga example ng klase ng lalaki na kinaiinisan ko, pre, talaga. Nasabi ko na yan, pre, yung sa mga previous podcast natin, previous episodes natin, na isa sa mga pinakaayaw ko is yung parang gulat na gulat sila sa desisyong ginawa nila. Pumasok ka sa problema, nagpaagat ka sa leon, tapos nagugulat ka bakit ang sakit. Di ba? Leon. Di ba? Parang ganun. Ba't ka nagugulat sa parang nangyari sa'yo, pre? Hindi naman tinago ng bata sa'yo yung 2 anak. Di ba? Buti sana kung akala mo single lang siya, tapos sa bahay, sinurprise ka after 8 years din yung relationship, biglang nilabas yung 2 anak. Surprise! May 2 ka pala, may 2 pala akong anak. Maintindihan kita. Pero hindi. In the first place, nilabas yan sa'yo. Naging honest sa'yo yung babae. Tapos ngayon, manggugulo ka. Ang pangit ng variable na nilatag niya, pre. So, ang nilatag niya ngayon, dahil nahihirapan siya sa gastos pinansyal at hindi nagpapakita ng initiative yung babae na humanap ng pagkakakitaan, base sa sinabi niya, yun lang naman yung sinabi niya eh. Yun yung hugot niya kung bakit itutuloy ko pa ba to. Pangit! Pangit talaga. Akala niya siguro porket hindi natin sinasuggest yung single mom, akala niya papanigan natin siya na Oo. ganun. Papanigan ka namin pagdating dyan kung hindi pa kayo. Sasabihan ka talaga, wag mong ituloy yan. Sasabihin talaga. Eh, ang problema, pinasok mo na eh. Pinasok mo na, hindi ka tinutukan ng barel o pinilit. Dito babagsak yung salita na paborito namin ni Bato sa babae. Accountability. Dapat be accountable sa decision na pinili mo. Di ba? Oh, decision mo yan, pre. Unang-una, dito pa nga, mas mabigat yung accountability sa atin. Dahil nga, tayo yung nag-a-approach. Before ka lumapit sa babae, before ka mag-offer ng relationship or bago mo diskartehan yung babae, kinikilala mo muna yan eh. Diba? Kaya nga mas mabigat yung pagdating sa dating, mas mabigat yung responsibilidad sa atin dahil nga, yung babae nga naman, nakatayo lang naman dyan. Oo. Diba? Tayo yung lalapit. Tayo rin yung kikilala sa kanila. Oh. Pareho, pagdating na doon, kikilala both babae, lalaki. Pero yun na nga, pinili mo yan, nakilala mo yan, ngayong nakita mo 2 anak, itinuloy mo pa rin. Oh, Correct. sino may mali doon?
Kawawa naman yung babae, pre. Inanakan mo pa ng isa, buti sana kung hindi mo inanakan eh. Inanakan mo pa eh. Tapos plano mong iwan. Gago. Wala ba? Isip bata ka pa, pre. Pero, nagtanong ka, hindi ka pwedeng umatras. Matuto kang, sumalo ng, mo. Yun nga, accountability. You will take this the very hard way. Ganon yung sitwasyon mo eh. Kailangan mo magpaka-mama. Problema. Huwag niyang iwan yung ako, pre real talk. Based lang din sa kwento niya. Wala siyang problema dun sa babae. Okay naman daw yung babae. It's just that pumasok sa isip niya itong makipaghiwalay kasi nahihirapan itong si lalaki. Para sa akin, hindi. Wala kang reason na maganda para hiwalayan yung babae, pre. And I think, 3 bata, 50K, kung ibababa mo yung lifestyle mo, tingin ko magkakasya naman. Diba? Kuha ka ng apartment na tigpa 5K. Huwag kang maarte sa lugar. Tigpa 5K. Tapos budgetin mo na lang sa food trip yun. Alam ko mahirap, maliit yun sa ibang pamilya. Pero may mga pamilya naman na 20,000 nga a month na pagkakasya sa 5 anak eh. Ang ibig ko sabihin, kung kailangan higpitan yung sinturon, magbawas kayo sa lifestyle nyo. Baka meron kasi dyang sobra-sobra, di ba? 50K is not that bad pagdating sa mas mababa pang pamilya, lifestyle. Papapakain ka na ng 50K. Wala nga lang luho masyado, di Wala ba? talagang luho. Tanggal na yun, pre. O, tas yung apartment mo is tig pa 5,000 lang. Praktikalang galaw yan. O, 1 room lang. Meron ng tol, mga street, 5K, 3K pa nga, meron, maliit eh. Praktikalan lang ganun. Internet, kuryente, 3K. Diba? Oo. O, pagkain na yung the rest, ang dami pa matitira. Taka na, bihira kami sumasahod ng 50K dito sa Pilipinas na Totoo. nasa poverty line eh. Tapos 5 anak nila nasusurvive. Kayo, 3 lang anak nyo, 50K budget nyo aman, di nyo mapagkasya. May problema. Wala sa hulog eh. Parang nangyayari sa kanya ngayon, nagsisisi siya eh. Nagsisisi siya, pre. Oo. Wala. Sisisi siya kasi malaki yung sahod niya tapos di niya magawa yung pang single shit na gusto niyang gawin. Oo. Hindi niya ma-enjoy ngayon. Oo. Oh, kasi nga Diba? maaga siya nag-asawa eh. Bobo siya tapos single mom pa pinili niya. Ano ba lagi namin sinasabi sa inyo? Okay, pumili single mom. Kasi malaki responsibility niyan. Tataka siya, lumaki gastos. Ini-expect niya, di ba? Kaya nga sinasabi nga namin, kung single ka na lalaki, nasabi na ni sa daw to dati, pag single ka na lalaki, wag mong piliin ng single mom. Maya mong mga single father, single mother ang magkausap para at least paano may idea na sila sa pinapasok nila. Actually. Pwedeng i-fuck lang. Pwedeng i-fuck lang. Single mom. Oo, nagawa mo na. Aawat pa ba tayo? Nangyari na yan. Ang inang yan. Time machine? Sobrang kasi ito yung mga kasi ng lalaki, sobrang lang, pussy lang ba? Pussy lang yung gusto. Tapos pagka sobrang the pussy is so good, ang hirap ng bumitaw eh. Kahit 3 o 5 anak pa ng babae na yan, basta the pussy is so good, di talaga bibitaw. Saka lang maiisip pagka nagsawa na sa pussy, di ba? Di tama yan. Tungaks eh. Pangit yun, pre. Ako, sobrang hindi ka namin kakampihan dito. Ang pangit ng stance mo, ang pangit ng reason mo, nahihirapan ka lang, pinasok mo naman yan, hindi ka naman pinilit, tas ayaw mo. Maghanap ka ng kung nahihirapan ka, hanap ka ulit ng bagong trabaho, mas malaki yung sweldo para hindi ka mahirapan. Actually, di naman masama yung 50K na buwan-buwan, tol. At lang, medyo, Medyo 30K lang a month, pinaghahati na nila sa ilang anak nila, di ba? meron akong konting icebreaker lang. Medyo out of topic to. Pero single mom related. Alam mo dati nung hindi ko pa wala pa akong experience sa single mom. Iniisip ko dati, curious ako, ano kaya pakiramdam ng single mom? Oo pare, sa totoo lang. Curious ako. Pero nung napagdaanan ko, walang special, masakit lang sa ulo. Oy! So sinasabi mo ang mga single mom sakit sa ulo? Oo, kasi tinan mo to Kaya ako siya napagdaanan. Yun na yung chance na mapatunayan ko mismo sa sarili ko na yung sinasabi ni Sadaw at ni Joshon Point, mali yun tungkol sa single mom. Kaya tinesting mo.
Hindi naman sa ganon. Pero pwedeng Gusto siyang patunayan. pero pwedeng pumasok sa ganon. Ano napatunayan mo after mo matikman yung single mom? Yun nga, ang bad news ko, ang good news ko Eh, pala. thesis mo. Kamusta yung thesis? Ang good news ko sa inyo, tama pala kayo, di ba? Di ba? Tinan mo, kung naging healthy yung relationship na yun, nagtuloy-tuloy yun hanggang ngayon. Pwede mong ano yun. Pwede mong bala rin sa amin Di ba? yun. No? Meron na sana ngayong isang tao dito na nakaupo na magsasabi na yung magde-describe ng exception to the rule pagdating sa single mom. Oh. Pero dahil hindi yung pinagkaloob ng Panginoon sa akin, wala, tama sila. Papalakpakan lang kita kung multimillionaire yun tapos binigyan ka niya ng BMW competition. Yeah, tama ka na. Itaset, tang inang yan. Tapos bubusinahan mo ko ng 3 competition mo. Di ba, no? Tapos may big bike ka na Ducati, no? 1,000. Putang ina. Wala, hindi nangyari yun. Tinan mo, alam mo yun, kaya Tapos mabait siya, submissive. Oh! Itaset, tama ka nga. Pero hindi ko pa rin babagay yung opinion ko sa mga binata. Huwag kayo doon. Pero sa point mo, yeah, get a point, Tiki. Sarap ng buhay mo. Oo. Pero yun na nga, Hindi nga nangyari, pre. sa imagination, sa imagination natin, ganun. Wala, tira mo, alam mo, kung makakarating man to sa maraming woke na babae dyan, sisilihan talaga sila. Kasi, katotohanan yung nandito sa harapan nila ngayon di ba? Katotohanan yung nangyari sa akin. Pinasok ko yan. Hindi maganda. Hindi maganda yung Pero yun na nga experience. pero in this case nga kasi, nahimik naman yung single mom Diba? Hindi naman siya pinilit Siya yung pumasok dun Kaya dito sa problema na to, pre, ang masasuggest ko sa'yo, move on tayo. Hindi maganda yung ano mo, pre. Hindi maganda yung reason mo sa pag-ayaw sa relationship. Hindi naman toxic yung babae. It's just that nagsisisi ka lang bakit mo pinasok to. Unang-una, isa pa, may anak ka dun, pre. May anak ka dun. Isipin mo yung anak mo dun. Di ba? 2 taon na, di ba? 2 years old. So, imbis na umayaw ka dyan, palakihin mo lalo yung sweldo mo, pre. Kung I agree. di nyo kaya magtipid, di magpalakihin mo yung sweldo mo. Huwag mong iwan yan. Gago ka. Ito malamang na hindi mo gusto marinig. Pero ang totoo, and eventually, sigurado ako will transform you into a better person. Magsakripisyo ka. Mamaya pa naman. Magsakripisyo ka. Sakripisyo talaga kung aabot sa punto na ang dami mo nang hindi nagagawa dahil ginagalingan mo yung pagiging tatay mo sa 3 bata. Kasi, yun nasa poder yung 2 anak, di ba? Nasa poder ng babae Kasama rin yung pangatlong anak niya. Hindi pwedeng ang setup niyan, yung perang pinapadala ko para lang dun sa Hindi pwede. para lang sa tamod ko yung hindi ko tamod, hindi kasama. Hindi pwede yun. So, ito, ayaw mo to marinig, pero ito ang gagawin mo dahil tatay ka na ng 3. Magsakripisyo ka. To the point na kahit makita ng tao sa'yo na, putang ina pre, parang di ka na kumikita Wala, lunukin mo yun. Wala, pre. Pinasok mo Oo. Nandyan ka na Pero si bibigyan kita ng hope. Sinasabi ko sa'yo, sigurado, pag na-handle mo to ng tama, na-handle mo to ng panglalaki talaga, masculine na pag-handle, meaning masculine na responsable mag-grow ka. Ito naman. Mamaniin mo yung sitwasyon na yan. Kasi ito pa, isa pa to. Other angulo lang nung sinabi mo. Totoo yun. Pag pinagpatuloy mo yun, no? Pinanagutan mo yung kailangan na responsibilidad mo, hindi ka sumuko dahil sa kasuputan mo lang. For sure ako, pare, biyaya yan. Biyaya talaga matatanggap mo dyan. Malakas ka lumalakas ka lalo dyan sa problema na yan. Pero sabihin natin, sabihin ko sa'yo na, sige, sumuko ka na, iwan mo yan. Ngayon, sa tingin, 1 year, 2 years, okay yan. Normal, magiging, walang magiging epekto sa yan. Pero kakarmahin ka dyan. Correct. Kakarmahin ka dyan. Mas worse pa yan. Matanggal ka dyan sa trabaho mo, balik ka sa Pilipinas, balik ka sa minimum wage dito. Diba? Pag iniwan mo yan, unang-una walang ginawa sa yung mali yung babae. Ikaw kasi ang pumasok dyan Ang dami-daming choice sana na mas madali. Yung 50K na sinasabi mo,
May enjoy mo sana yan kung una pa lang, nag-iisip ka na eh. May naalala pala ako, Oo. no? Yan trabaho niya ngayon, wala pa yan nung bago pa lang sila babae, Ayun wala na pa nga. yan. So, meaning, yung blessing pumasok sa Ayun kanya. Yun. Oo. Saka, pwede rin isang side dyan eh, na ngayon siya nakatikim ng malaking sahod, tapos hindi niya ma-enjoy ng sobra. Kasi nga, tumalon na siya. Hindi niya na-enjoy pagkabinata, bigla na lang siya nagpamilya. Isang side yung swerte, ngayon dumating yung blessing, di ba? Isang side din yung ngayon niya lang naranasan yung ganito kalaking sahod siguro, tapos di niya ma-exercise kasi nga kailangan niya magpadala ng 50K. So, ang gusto niya mangyari is mag-work din yung babae nang malesen yung kailangan niyang ipadala at mag-enjoy niya yung pagkabinata niya. Pwedeng isa yon or pwedeng gusto niya lang mag-ipon din ng para sa kanila. But then again, pinasok mo na yan eh. Wala na pre. Hindi pwede. Again, Tatakas ka. hindi naman masama ang turing sa'yo ng babae. Kasi maintindihan natin, isa sa magiging choice na ibibigay namin sa'yo kung talagang pinuputa ka na nung babae, inuulupong ka na. Okay, may reason para umalis. But walang ginagawang masama sa'yo yung babae. Wala pre, ikaw lang eh. Sarili niya lang nag-ano lang siya pre. Nagsisisi lang siya sa pinasok niyang mahirap eh. Hindi pwede yan pre, may karma yan, sinasabi ko sa'yo. Tsaka ito tatay ka na ng 3. Yan, kailangan tumatak sa utak mo yan. Tatay ka na ng 3. Ang mga bata, blessing yan Palakihin mo ng matatag at ng maayos. I-video call mo, kausapin mo. Blessing yan mga batang yan. So, magbigay na ako ng extreme na example. Kung merong maging artista dyan sa isa sa mga anak mo na yan. Di ba? Ngayon, yung ganyang dating ng message mo, ungrateful, napakamalas na, yan. Malas, pangit na dalhin yung ganyang, Totoo yan. pag-uutak ko. May 3 anak ka na, magpasalamat ka dahil blessing yung mga anak. Masakit. Tama. Siguro nasasaktan ka lang dahil yung dalawa hindi mo tamod. Pero wala, tinanggap mo na yan eh. Pre, we're past that eh. Oo. Kaya hindi ko na nga sinasabi sa kanya na hindi mo anak yan. Huwag mong ano. Wala na, we're past that, pare. Pinasok mo na yan. Ang tagal. 8 years? Ano yun? Bulag ka ba nung 8 years? Ngayon ka lang may amnesia ka ba nun, pre? Wala naman eh. May malay ka nun, may nakakakita ka nun, nakakaramdam ka nun, may isip ka nun. Hindi naman ngayon lang kinabit yung utak mo eh. Kaya wala na. We're past that, pare. Hindi mo na pwede isipin ngayon na hindi, anak yun ang iba eh. Hindi ko kailangan, putang na 8 years na. Wala na. So for me, here's the solution. Pinaka the best gawin. Unang-una is magtipid kasi yan yung pinakamadaling kontrolin kaysa magpalaki ng sahod. Yeah. Mas madali yun eh. Kasi mag-i-start yun sa disiplina lang ninyo, sa utak lang ninyo. Bawasan ninyo yung mga hindi kailangan bilhin. I'm sure meron yan. Kasi 50K for 3 kids, naniniwala ako na kayang baluktutin kung kaya. Marahil yung iba sasabihin kulang yan. Pero naniniwala, kaya talaga baluktutin yan kung kaya. Kung kaya talaga. Kasi nga, galing nga ako sa Kogyo pare. May mga sumasahod doon ng 12K, 15K, 3 anak na raos. So naniniwala ako kaya mo rin. 50K ang hawak mo kahit papano. Nasa 10% ka siguro dito sa Pilipinas, sa 15% dito na sumasahod ng 50K. Tangin na, ang dami mahirap dito pre. So, palagyan, litan mo yung gastos mo, wag mo persahin yung asawa mo magtrabaho dahil mas kailangan yan sa bahay kasi 3 ang baby mo. Tigil mo yan kung ano mang kalokohan ginagawa mo ngayon. I'm sure, baka, malaki chance meron. Ayaw na, mahirap bitawan to no, pre? May kalokohan ginagawa to sa lalaki kaya ganito to na, urat na, gusto nang mag-single na naman. Tigilan mo yan. Yan yung downside pagka maaga ka nag-asawa, nagpamilya, tapos single mom pa pinili mo. Yan. Silbing lesson yan sa mga nakikinig sa atin. Pero hindi ka namin kakampihan dito. Mali ang ginagawa mo. Mali din ang pag-quit mo. Hindi yan parang mainit na kanin Yun, ano yung kasabihan na pag sinubo mo, matinik ko malalim. Oo. Parang iba yun Sa isda, yun pre. Tangin. So ito lang ang may tanong na dito. Iba niya kasi sabi mo, alam mo eh. Tangin lang yun. Ano mo ako doon na bait and switch mo ako doon. So dapat alisto kayo.
Sige, yan. Matinikman ng isda. Yun yun. Pag, Ano? yun yun eh. Ano matinikman ng isda, ano? Matinikman ng isda. Pag natusok malalim. Ano, basta yun. Hindi, gagi. Hindi, ikaw nga. Tumakbo ng mabilis. Matusok malalim. Matusok malalim. Matusok malalim. Ano yun? Sige, correct mo nga. Ano yun? Ano ba yun, pre? Ano mga yun? Ano, wala ka ba talaga? Hindi. Oo, Alam bakit niya yun tatanong mo eh. pa ako? Pag tumakbo ng matulin, matinik malalim, parang ganun. Ah. Parang ganun. Okay. Gago, mali! Mali ba? Paano ba? Ang tumakbo ng matulin, pag matisod ay malalim. Wow! Matinik yun. Ba't ka matitinik? Tumatakbo ka, nakapaa ka. Wala na. Puto. Wala na, mali lahat. Mali lahat. Kakakain lang kasi. Tangina, Puta comment na nyo ka sa sinasabi comment ko sa section. inyo eh. Tangina, comment nyo ka sa comment section kung ano yung tama. Timestamp nyo to, tapos i-comment nyo yung tama doon sa kasabihan. Pati ako nalito na sa katarantaduhan ko eh. Basta yun nga, hindi parang mainit na kanin. Diba? Iluluwa mo pag napasok ka. Oo, yun nga yun. Matinig ka malalim. Pinagalo-halo mo lahat eh. Ikaw- Pinagalo-halo niya lahat. Siya kasi yung nag-umpisa tapos nagulo na Pati, tuloy. pati sarili niya na guluhan. Takbo atulin at tusok alalim. Ito na, kasi nga magbabasa na ako ng comment sa YouTube. Ito, bagong comment to. Dito to sa huling upload natin na paano iwasan ang ex mo sa trabaho sa YouTube. Sa mga gusto mag-comment dyan, comment lang kayo. Mag-member na rin kayo para maangas yung name nyo sa YouTube. May anti-support family member na nakalagay. Sana pag-usapan nyo sa susunod mga bro kung paano makaalis sa pagiging tambay at paano dumiskarte sa buhay, sabi ni Gabriel Acot. May mga... Sige, pitikan nyo na ngayon. Kahit ilang minuto lang. Oh, paano umalis sa pagiging tambay? For sure, naka-comment ka, may cellphone ka. Oy. Diba? May cellphone ka pare, gamitin mo, i-utilize mo yung cellphone mo. Mag-TikTok affiliate ka na lang muna. Yan na, first step. Oo. Di ba? Yun ang ang hirap kasi long term naman. Pag sabi ko mag-aral ka, mag-training. Hindi. Mag-TikTok affiliate ka kahit paano kikita ka dyan. Mag-promote ka. Magbenta ka na lang online. May cellphone ka eh. Walang Pero- choice na hindi niya gawin yun. May internet ka rin eh. Naka-comment ka eh. Para sa mga tambay, totoong tambay ka. Tapos nag-iisip ka ng paraan kung paano ka aalis doon. Sa totoo lang, importanteng tanggapin mo na kung ano man yung unang step na iti-take mo, hindi ka kaagad i-reward ng pera niyan. Oo Oo, tama yun. Oo. Buti na point So, out mo yun. kung sabihin ko, with the consideration na wala kang pera, isa sasabihin ko dyan na actionable, ano ka, mag-jogging ka araw-araw, tapos mag-shadow boxing ka. Tapos malay natin, may potential ka pala sa boxing, ngayon dumayo-dayo ka ng mga boxing gym na yan, i-video mo, baka mag-trending ka at ano, ganun. Kailangan mo tanggapin na hindi kikita yung una mong iti-take. Pero certainly, gagalaw ka talaga. Gagalaw ka talaga. Hindi Gagalaw ka pwedeng, talaga. yung nakasanayan mong tambay ka, hindi ka ikita dyan, pre. Kailangan mo yung, ito pa, sige, basic tayo. Paano ka makaangat sa pagiging tambay? Umalis ka sa bahay mo, lumabas ka. Yan, Yun. oo, tama. Hindi pwede kasing nandun ka lang eh. Hindi ka pwedeng nakahilata ka lang. Hindi talaga papasok pera sa'yo, pre. Yun, kaya maganda yung example mo. Magandang practice din yun is gumising ng maaga, 6 a.m. Ito, challenge na, 6 a.m. Jogging ka. Balik ka sa inyo, sabihin natin 2 hours na jogging, 8 a.m. Pagbalik mo ng bahay, magwalis ka ng labas ng bahay ninyo. Pagkatapos, kwarto mo naman. Tulungan mo yung nanay mo muna. Bang tambay ka? Ay, naalis natin dito yung, yung tambay mo. Kailangan makaalis ka talaga sa tambay mindset eh. Doon, pagka 1 week, nagawa mo yun, saka ka pera. Saka ka humanap ng pera ngayon. Tsaka dudugtong ko, helpful to eh. Baka pumera sila dito eh. So, nagja-jogging ka na. Meron ka namimit na mga tao. I-master mo tong skill na to, yung pag good morning sa mga nakakasalubong mo Oo, yung at magandang makipagkwentuhan. Maganda yun. Magandang practice yan. Alam mo basic natin yun. Basic natin yun. Pero sa totoo lang maraming hindi gumagawa ng ganun. Basic yun na pag sa atin, halimbawa kung sino man sa inyo, mapalabas kayo dyan, alam kong normal nyo yun. Alam kong kaya nyong gawin yun, na bigla na lang kayo mag-good morning dyan, bigla nyo kakausapin, pero maraming hindi gumagawa nun. Kasi marami dyan, either, Yeah. number one, yung hiya, sign of immaturity, di ba? Putang ino.
Kung ilang taon ka na, may fear ka pa rin sa gano'n. Halimbawa sa circle natin, halimbawa nandito siya. Sige nga, usapin mo nga yun. Batiin mo lang. Tapos kung sasabihin mo pa na nahihiya ka, alam na ay putik pre, may ano sa'yo merong mali sa'yo Babatiin mo lang Mag-good morning ka lang, kakausapin mo lang ng konti. Laking bagay ang tinuro mo na yan. Oo, di ba? Kasi doon din kung mahali mo maging kaibigan niya yun ng solid, tapos yun pala makakatulong ng opportunity sa kanya. Di ba? Saka energy ba? Yan, buti pinaalala mo. Meron kasing shift ng energy dun Kasi kung halimbawa jogging ka, kung ano, minsan, halimbawa ako mag-jogging ako, hindi ko naman alam kung sino ang mamimit ko sa daan. Minsan kung may problema akong pinagdadaanan, so unconsciously, dala-dala ko yun. Pero pag nakita ako ng ibang tao, alam kong kailangan kong i-shift yung energy ko para makapag-good morning ako sa kanya ng maganda, di ba? Good morning! Uy, nakita ulit kita, di ba? Pero kung halimbawa, ayaw kong i-shift, hindi talaga ako mag-good morning dun. Tama. Tangina, sama ng loob Magandang sa bahay. practice siya na ibig sabihin nun, you can change your mood talaga. Yan. Based on what you want talaga. Oo. Kung gusto mo ma-change, gusto ko makaalis dito sa lungkot na to. Hindi, greet people with fake ka para maraman mo lang na kaya mo palang, hindi ka pala pwede, hindi talaga totoo na magsistay yung lungkot Kaya mo siyang kontrolin. Kaya. Yung magandang practice nga yun na ganun. Tama. Dagdag mo pa dyan, mag-goal ka at least 2 to 3 person na mababati mo this day. Babae o lalaki. Tama yun. Magandang practice yun. Tataas yung confidence mo, masasanay ka sa pakikipag-socialize sa tao. And eto, tatanda mo, pagka yung taong binati mo, hindi ka binati pabalik, instead sinungitan ka, it's not on you. Hindi problema yun. Hindi ikaw ang bad vibes o bad shit. Siya ang may dinadalang problema that day. Siya ang may bit-bit na hindi magandang Hindi ikaw, hindi itsura mo, hindi approach mo. Siya yun. Okay? So don't blame yourself. Again paano makaalis sa tambay? Baka kasi sabihin ninyo, wala namang pera dun well, hindi mo pa deserve pre. Walang ganun. Tambay equals pera, walang ganun. Tama, oo. Okay? Hindi nag-i-equate yun. Kailangan may gagawin ka pa. Kung ayaw mo ng process, well, wag kang umasa magkakapera ka pre. Pwede yun, yung mabilis naman na way, literally lang. Illegal. Hindi naman. Baka may tropa ka dyan, nag-construction, tanongin mo. Baka kulang kayo dyan. Well, kung hindi mo na siya aalis sa pagiging tambay, baka isang araw lang siya sa construction, ayaw niya na rin. Hindi na kaya ng katawan. Oo, wala Kasi ako first job ko waiter May tropa kasi ako na nag-extra sa waiter. No? And then napasok niya ako doon pare. Una, lang ako 3 days a week. Hanggang sa nagdagdagan. And then mareregular na sana ako kaso nag-aral ako. So, putol. So, yun ang pinaka-una experience ko. So, magtanong ka sa tropa mo, baka may tropa ka dyan na may bakante. Kasi ganun naman yun Sila din ang gusto nilang ipa-apply dyan yung kilala rin nila. Siyempre, makakasama nila sa work Masaya, di ba? Tanong ka sa mga tropa mo, baka may bakante dyan para hindi ka maging tambay. Pero the best... Huwag ka lang choosy. May choosy. Tangina tambay, choosy pa sa trabaho, no? Daming ganun. Ang inang yan. Mga idol, paano ba gagawin? Hindi naman ako nakaka-attract ng babae. Bakit puro bading? Ano ba ibig sabihin nito? Pa-advise naman kayo. Sabi ni Harold Aplicador 2326. Pagka nakaka-attract ka ng bading, pre, hindi ka nalalayo sa may itsura. Totoo. Legit? Oo, may itsura ka, pre. Bapil mo sa bading. Ha? Malakas bapil mo sa bading. Tangina dati, pre. Nung Sumasayaw. sumasayaw kami nito. Oo. Ako pre, hanggang ngayon, may mga nag-message sa akin na bading, naiinis na nga ako Talaga? Oo. Meron ka, pre. Yun nga lang, hindi mo ni-utilize kasi. Diba? Lahat ng advantage, nawawalan ng kwenta pag hindi mo alam gamitin. Guys, manood ka ng mga videos ko para sa TikTok, sa YouTube. Meron niya, may mga tips ako na makakatulong sa'yo. Totoo yun. Kasi kung tutusin, halimbawa kung intentional ka talaga na gusto mong kumuha ng babae, kausapin mo yung mga cashier, kausapin mo yung mga sales lady. Yun nga yung umpisang practice talaga. Oo, di ba? Baka malamang sa malamang kasi, nandun pa rin yung fear mo kumausap ng babae. Mas malamang nga. So, practice mong matanggal muna yun by talking to girls na hindi mo gusto muna. Practice mo lang paano sila kausapin. Matanggal lang ba yung fear? Doon ka muna. Huwag ka muna kumausap ng babaeng gusto mo. Doon muna sa hindi mo gusto. Nakaliteral ata siya kasi sinabi niyang attract. Gusto niya yung babae ang magme-message sa kanya. Siguro iniisip niya, pag bukas niya ng Facebook Messenger niya, Walang ganun.
Hindi kasi James Reid, pre. Okay? Hindi, wag mo asahang babae ang lalapit sa'yo. Ikaw ang lalapit talaga. Oo. So, kung gusto mo na ganun ng setup, yung may magme-message sa'yo, gumawa ka ng malupit na bagay. Kung pagdating sa kung bodybuilding, gawin mo pang competition yung ano ng katawan mo, tapos i-post mo. Pero, hindi pa rin mataas yung chance Hindi dun pa na... rin, pre. Pero baka hindi pa rin talaga. Hindi pa rin. Pero ang point ko doon, mag-achieve ka ng something, pero mag-achieve ka pa ng marami pa. Tama. Di ba? Hindi tapos yun. Hindi tapos sa isang achievement yun. Magpapalupit ka talaga kung ganyan ang gusto mo mangyari. Pero realistically, dahil hindi ka nga si James Reid, hindi. Kumausap ka ng mga Wala, pre. cashier, sales lady, yan. Or Common try mo yung practice. bakla, baka dun talaga. Baka doon ka talaga, pre. Hindi, joke lang. Tama yung sinabi nila, kumausap ka lang ng mga babae. Huwag mo isipin yung mga bakla. Minsan kasi nang nesting lang yan, inaarot ka lang yan eh. Kung papa-approach ka ba, ganun. Minsan may ganun. Sa bagay. Oh, yung mga baklang na zero na, no? Mm. Yung mga baklang na zero na. So, Pero tama si Josh, baka senyalis yun na may ka-attract sa'yo. Nung bakla man yan, o babae, basta at long as nagagawapuan sa'yo, it is what it is, di ba? Utilize mo yan sa babae. Okay. Kung ayaw mo ng peanut butter at Rino. Kadiri po tayo. Pero yun, pare, no? So, kung may mga komento kayo dyan, pare, huwag kayo mag-atubiling ilagay yan sa ating comment section. And don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Gang! Gumagaling na ako.